Noon pong maraming taon na nakakalipas, mayroong umusong kanta na ang isa sa mga sinasabi niya, "When no one else can understand me, when everything I do is wrong." Pamagat nun ay "The Wonder of You." Isang complaint ng maraming tao na halos paulit-ulit na nangyayari na tayo ay hindi naiintindihan ng mga taong malapit sa atin. We get misunderstood. And indeed, in our daily communication with people, we can get misunderstood. And we can also misunderstand others. Ang atin pong pagbubulay-bulay ngayon sa paglagong Kristiyano, when misunderstood. Kung tayo ay hindi nauunawaan, hindi naiintindihan ng kapwa. Salamat o Diyos dahil maaari kaming magbasa ng Biblia, maaari kaming humanap ng mga mensahe mula dito sa napakagandang salita mo para mailapat sa buhay namin. We thank you, Father, that we can find wisdom in the Bible that may be applied in our daily life. We pray, Father, that you may teach us now, that you may be our teacher. Turuan niyo kami, liberate us, O Lord, from ignorance, from all our biases. Palinawin niyo ang pag-iisip namin at turuan kami. Patawarin niyo kami sa mga kasalanan namin. Marami po kami pagkukulang sa inyo. Punan niyo po ang aming mga kulang na ito. At nawa umapaw sa aming puso ang inyong mga salita, maging biyaya sa amin at kami naman, Panginoon, makapagbigay ng kaluguran sa inyo. We ask you, Father, to be our speaker. Lead us, teach us, heal us, empower us. In the name of Jesus Christ, our Lord, your Son, we pray. Si David po ay madalas na hindi naintindihan nung siya ay nabubuhay pa dito sa lupa at isa dito may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang anak. 2 Samuel 12:15-23. The Lord struck the child that Uriah's wife had born to David, and he became ill. David pleaded with God for the child. He fasted and went into his house and spent the nights lying on the ground. The elders of his household stood beside him to get him up from the ground, but he refused, and he would not eat any food with them. Isang malungkot na kabanata sa buhay ni David na ang kanyang batang-batang anak dito sa babaeng dating asawa ni Uriah at naging kanyang kabiyak ay nagkasakit at naghihingalo. Pinagmumuntik-muntikan ng mamatay. Bilang isang ama, ay gano'n na lang ang lungkot na inabot nitong si David at siya ay nag-ayuno na nalangin. At maraming gabit araw na nagugol na siya'y nakadapa lang sa lupa, nagmamakaawa sa Diyos, inihihingi ng buhay yung anak niyang nag-aagaw buhay. Hindi siya kumakain, hindi siya naliligo, hindi nagbibihis, nakadapa lang doon sa lupa. At anuman ang paghikayat ng kanyang mga katulong na siya ibangon, paliguan, pakainin, ay hindi niya pinakinggan. Sobra ang kanyang pagdaramdam at siya'y nananalangin ng lubos. Verse 18. On the 7th day, the child died. David's servants were afraid to tell him that the child was dead, for they thought, while the child was still living, we spoke to David, but he would not listen to us. How can we tell him the child is dead? He may do something desperate. Hindi nagkaroon ng lakas ng loob ang kanyang mga tauhan na sabihin sa kanya na noong ikapitong araw na kanyang pananalangin, ang bata ay sumakabilang buhay. Namatay ang batang ito at sabi ng kanyang mga tauhan, kung nung buhay pa, hindi natin napakain, hindi natin nabihisan, hindi natin napasunod sa ating inimumungkahi na magkaroon siya ng ginhawa, ano pa ang gagawin niya ngayong namatay? Di lalo na. Sabi ko, baka meron pa siyang gawing sobrang lala at hindi nila malaman kung paano ipagtatapat na namatay ang bata. Verse 19. David noticed that his servants were whispering among themselves, and he realized the child was dead. Is the child dead? He asked. Yes, they replied. He is dead. Then David got up from the ground. After he had washed, put on lotions, and changed his clothes, he went into the house of the Lord and worshipped. Then he went to his own house, and at his request, they served him food, and he ate. His servants asked him, "Why are you acting this way? While the child was alive, you fasted and wept, but now that the child is dead, you get up and eat." Dahil sa mga bulong-bulungan ng kanyang mga tauhan, napag-isip-isip ni David na namatay na ang kanyang anak. At sabi niya,
namatay na ba ang bata? Opo, namatay. Pagkarinig nun, doon naman siya bumangon. Doon naman siya naligo, nag-lotion pa, nagpabango, inayos ang sarili, nagbihis, at tapos pumunta sa temple at nag-worship. Pumunta siya doon sa tent at nag-worship siya sa Panginoon. At matapos siyang sumamba, umuwi, nagpaluto, kumain. At kumain naman na mabuti, nagtakatuloy ang kanyang mga katulong. Sabi, bakit po ganyan na inyong inaasal? Nung buhay yung bata, nung kayo iyak ng iyak, nung kayo lungkot na lungkot, at ayaw niyong kumain. At kung kailan ngayong namatay, at saka mukha pa kayo sumigla. Ngayon pa kayo nagbihis, ngayon pa kayo kumain, at parang may gana. Verse 22, he answered, while the child was still alive, I fasted and wept. I thought, who knows, the Lord may be gracious to me and let the child live. But now that he is dead, why should I fast? Can I bring him back again? I will go to him, but he will not return to me. Nagpaliwanag si David. Eh sabi, nung nabubuhay pa, baka makuha pa ang Diyos sa pakiusap. Baka madaan sa pag-aayuno, sa pagdarasal. Eh pero ngayong namatay na, hindi na pwedeng mabawi ang kalagayan, ano pang saysay na patuloy akong mag-ayuno? Ano pang saysay na palungkutin ko sa sarili ko? Sabi, total, pupunta naman ako sa kanya pagdating ng araw na ako naman ang sumakabilang buhay, pero hindi na siya makakabalik sa akin ngayon dito. Tatanggapin ko na yon at tuloy na ang buhay. Ibang uri ng pangangatwiran, labag sa kaugalian ng panahon. Kaya naman si David ay hindi naintindihan, maging ng mga malalapit sa kanya, maging ng kanyang mga tauhan. Isa pong maring pagbatayan sa pagsusuri kung paano ba hindi nagkakaintindihan ng mga tao, especially when we get misunderstood. We get misunderstood, people get misunderstood when they send mixed signals. Pagka ang ipinapadala nating mensahe sa mga tao sa pamamagitan ng kilos, salita, gawa ay halo-halo, nakakalito. Malilito sila, hindi nila tayo maiintindihan. Kung ikaw ay dalagang inililigawan, narong iniimbita kay ayaw mong sumama, mamaya naman ay nagpapadala ka pa ng tsokolate sa nanliligaw sa iyo, mamaya't kinakausap ka, ayaw mong harapin, kung hindi ka naman pinupuntahan, text ka ng text, malilito ang manliligaw mo. Dahil magkakahalo ang mensahe mo ang pinapadala. 1 Corinthians 14, 8-9, if the trumpet does not sound a clear call, who will get ready for battle? So it is with you. Unless you speak intelligible words with your tongue, how will anyone know what you're saying? Paul was discussing about the gifts of speaking in tongues, but that can be a basis for another general idea na kung hindi malinaw ang mensahe, hindi ka maintindihan. Sabi yung trompeta, pag tumunog at tinatawag ang mga tao sa gyera, magsusuot sila ng kanilang mga armor, maghahanda sila sa gyera. Pero kung hindi malinaw yung tunog, hindi maintindihan, anong gagawin ng mga sundalo? Ganon din sa inyo, Eka. Kung hindi malinaw ang mga salitang pinagsasasabi nyo, hindi nauunawaan ang nakikinig, paano kayo magkakaintindihan? So when we send mixed signals, we can get misunderstood. Sinusuri po natin mga kapatid, kung may reklamo kayong, hindi naman ako naintindihan ng nanay ko, hindi ako naintindihan ng anak ko, ng asawa ko, ng kaibigan ko, ito ang dapat nating suriin. Maybe you are sending mixed signals. Hindi consistent. Because people can be inconsistent. And they are inconsistent. People misunderstand. In courtship, in friendship, in diplomacy, social signals are very important and should be very clear and should not be confusing. Kailangan ito ay katumbas, katugma ng umiiral na mga kaugalian, pagpapahalaga at pagbibigay kahulugan. Kaya sa isang kultura, katulad nung sa Corinth, sabi ni Paul sa letter niya sa mga taga-Corinth, yung mga babae daw sa Corinth, magbelo. Bakit? Sapagkat yung mga prostitute sa Corinth, hindi nagbebelo. Pinagsabihan niya yung mga babae sa Corinth, magpahaba kayong buhok. Kasi nga, yung mga prostitute, maiksi ang buhok nila. So sabi, kung maiksi ang buhok nyo at hindi kayo nagbelo, baka kayo mapagkamala na prostitute. So kung ano yung kaugalian ng bayan na yon, yun ang i-observe mo para hindi ka nakakalito. Kung napalagay ka naman siyempre sa bayan, kung saan yung prostitute ay long hair at nagbebelo, yung hindi naman prostitute ang dapat, huwag mag-long hair at huwag magbelo. Kung ano,
ang hinihingi ng kapaligiran. Nakakalito dahil kung minsan, hindi natin isinasaalang-alang. Isa kang Manilenya, pupunta ka sa isang baryo, ang ginagawa mong kilos, yung pang Manila, hindi ko maintindihan ng mga taga-ron. At kung ikaw din naman, taga-baryo, biglang nagpunta ka sa Manila, pipilit mo yung paraan sa inyong nayon, hindi ka rin maiintindihan. Kasi magkaiba yung signal, nakakalito. People get misunderstood when they use a different signal or assign a different meaning to an established signal or operate in a different way. Halimbawa, sa binasa natin kasaysayan ni David, yung signal ay kayo maliligo, maglo-lotion, magpapabango, magpapalit ng damit, kakain. Socially, signal yun ang pagsasaya eh. Kaya nalito yung kanyang mga katulong. Namatay yung bata, biglang parang nagsasaya si David. Hindi maintindihan. Kaya kung ikaw ay hindi masyadong emosyonal, tapos yung nanay mo namatay, inililibing sa bayan ninyo, sa baryo, tapos hindi ka nahihimatay, hindi ka nagtititili, interpretation ng mga taga-baryo, hindi niya mahal ang nanay niya. Kasi sa kanila, pag mahal mo, dapat naglulupasay ka at naninigas. Social signals. May mga kahulugan ang lahat. Meron naman mga makabagong ikakasal, sabi na, huwag na sa baryo nyo kasi ang layo-layo, pupunta pa yung mga kamag-anak ko, sa Manila na lang natin gawin. Total, may kamag-anak din kayo sa Manila, mas madali, etc., etc. Pero sa baryo pa lang, ibig sabihin nung ikinasal yung babae sa Maynila, hindi naman lang ginawa sa baryo nila, para hindi na sila iginalang, hindi man lang socially ipinaalam sa mga kamag-anak na ikakasal na siya. May kahulugan ang mga pinagagagawa natin. At kung kayo, kapatid, ay madalas di maintindihan at reklamo nyo yon yung when no one else can understand me, when everything I do is wrong, baka nakakalito ang mga signals na ibinibigay nyo. Isang halimbawa, pagpapahalaga sa salita. Bawat salita ay may halaga, pero ang halaga nito kay person A, hindi laging the same halaga kay person B. Halimbawa sa John 3:3-4, in reply, Jesus declared, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. So dito, to be born again, ang issue. How can a man be born when he is old? Nicodemus asked. Surely he cannot enter a second time into his mother's womb and be born. Doon nagkagulo sa kahulugan ng born again. Sabi ni Jesus, kailangan ma-born again ka. Ang ibig niyan sabihin, kailangan ka magbalik loob sa Diyos, kailangan ka magbagong loob, maghunos dili, magbago ng pag-iisip. Born again. Ang pakahulugan naman itong si Nicodemus, na edukado pa naman at ruler of the synagogue, born again, literal, papasok ka uli sa tiyan ng nanay mo at papanganak ka. Kaya sabi niya, paano naman ipapanganak na muli ang taong matanda't malaki na? Nagkakagulo, hindi nagkakaintindihan, because they assign different meanings to the same words. At ngayon, ganun din, nagkakaroon ng generational gap. Because the same words can have different meanings to different people. Tulad nung araw nga, di ba, yung bread, tinapay na kinakain, and there was a time when ang bread, pera. Nung araw, yung chick, maliit na manok. Ngayon, biglang mga babae. Lalo't magagandang babae. No? Nung araw, yung grass, pagkain ng kabayo. And there was a time na yung mga nagmamariwana, yung mariwana, yung grass. So the same word, magkakaiba ng meaning. Nung araw nga, yung mouse, yun ang hinahabol ng pusa. Ngayon, yung mouse, yung hawak-hawak mo pag nagko-computer ka. Maraming naiiba. Kaya pag may kausap kang tao, tiyakin mo lang na yung kahulugan na binibigay mo sa sinabi niya, yun din ang talagang gusto niyang sabihin. O kaya yung sinasabi mo at ina-assign mong word, naiintindihan ng kausap mo. People get misunderstood when they are too fast or too slow. Ang mga kabataan ngayon, very fast. Ang gusto, mabilis lahat. Of course, yung mga older generation want it slower. Iba yung tempo. People get misunderstood when they're too high or too low. When they are too advanced or too backward. Kaya hindi magkaintindihan yung mga lola at mga apo. May too advanced, may too backward. Ano pa ang sabi ni Alexander Pope? Be not the first by whom the new is tried, nor yet the last, to lay the old aside. Sabi, huwag kang mauna sa isang bagong usong-uso, ikaw kauna-unahang nakitaan yan, walang makakaintindi sa'yo. Nung mga late 70s, even mid-80s, may mga lalaking artistang naghikaw, hindi naintindihan ng napakaraming tao. Kasi bago. Then later on, unti-unting naintindihan.
Yung iba naman ngayong lumang-luma na yun at saka pa naghihikaw. So merong unang-una, merong huling-huli. Sabi ni Alexander Pope, huwag kang mauna, huwag ka rin mahuli. Sa gitna ka lang para tahimik ang buhay mo. Yung hindi pa uso yung fashion na yan, sa una nakita, akala ng mga tao, loka-loka ka. Yung pala, nung nasanay na yung mata nila, ay maganda pala kung sanay na. Tapos 3 dekada ng uso, tsaka ka pala ngayon magsusuot. Huli ka na naman. Hindi ka maiintindihan. Kailangan nakikisabay sa agos. People also can be misunderstood when they are too good to be true. Pag sobra kang bait, sobra kang mapagbigay, generous, akala ng mga tao, bulagsak ka. Pag may humihiram sa'yo ng 10 pesos at sinabi mong, 20 na, heto yung 20. Dahil ang bait mo, iniisip mo baka kulang. Sabi niya, kailangan niya ng pamasahe, 10 pesos. Naisip mo, baka magutom siya sa daan, 20 na, para may pambili ka man lang ng ampaw, o ng balut, o anuman. Sa akala nung binigyan mo, ang dami siguro nitong pera, 10 lang ang hinihiram ko, ginawa pang 20. So, mautangan pa nga, mahingan pa nga, kasi andali sa kanya. At ganyan tayo kuminsan mga kapatid. Pinarurusahan natin yung mga tao mababait. Pagka dumaing ka ng konti, bibigyan ka agad. Akala mo, ang dami niyang pera, mamaya hindi ka natitigil ng kada daing at kahihingi. Pagsasamantalahan mo na yung kabaitan. Instead of the person doing good, being rewarded, the person is punished because the person is misunderstood. Pag may kamag-anak tayong humihiram, inilabas mo agad yung pera, parang andali. Sasabi nila, madali naman dyan, bale wala lang sa kanya yung pera. So halos hindi ka na-appreciate din. Pagka hindi pa malaki ibinigay mo, magagalit. Ang dami-dami naman yung pera, hindi ka bigyan. Kasi hindi ka pala daing. Yung iba tuloy, natuto. Inuutangan ngayon, kahit nandun na lang sa kahon yung pera, sabihin, bumalik ka next week. Titingnan ko kung anong maiipon ko para sa'yo. Kasi pag madaling inilabas, kahit masakit sa'yo, pero hindi mo sinasabing masakit, hindi ka dumadaing dahil ayaw mo nang mahirapan yung loob ng tinutulungan mo para huwag ka siyang mahiya. Akala nila ang dali. We get misunderstood. But always, we must remember, don't punish people who are good to you. Sabi kasi ni Jesus, pagka hinihiram yung jacket mo, ibigay mo na rin yung t-shirt sa loob. So may humihingi, dinadagdagan mo. Merong nagpapatulong, dinadamihan mo. Akala itinatapon mo yung pera. Samantalang gusto mo lang na maluwag siya at hindi ka lang talaga paladaing. Yung iba tuloy, nagiging negative na ang kanilang ugali later. Paladaing na ng paladaing para kung magbigay man sila, ma-appreciate. Kasi parang, ayan, hirap na hirap ako bago ko ito mabigay sa'yo. Pero kung talaga mabait ka, kahit hirap ka, di mo pinapahalata. Para maluwag sa loob ng tumatanggap yung itinutulong mo. But many people who are good and kind get misunderstood. So, nadadala din sila. When misunderstood, people should think maybe they don't explain themselves adequately. Si Jesus nga, ang daming beses hindi naintindihan eh. Minsan magtuturo siya, parable. Matthew 13, 34, 36. Jesus spoke all these things to the crowd in parables. He did not say anything to them without using a parable. His disciples came to him and said, "Explain to us the parable." Maraming talinghaga na pagtuturo ang Panginoon, hindi siya naiintindihan. Yun ang mga disipulo na talagang naghahanap ng katotohanan, susundan-sundan siya pagkatapos at sasabihin, pakipaliwanag nyo lang yung inyong mga talinghaga. And then Jesus would explain. Matthew 13:51, have you understood all these things? Jesus asked. Yes, they replied. And you know why he got understood? Because he explained himself. Madalas, hindi tayo nag-explain. Nagkukulang tayo ng pagpapaliwanag dahil maaring mayabang tayo at ayaw natin magpaliwanag dahil tingin natin explanation and explaining is beneath us. Or we overestimate the capacity of people to understand us so we don't explain ourselves. Or we are simply lazy to explain ourselves. Baka ito ang dahilan kaya hindi tayo laging naiintindihan. Merong mga hidwaan, mga gulo sa pamilya, kulang lang kasi sa paliwanag, hindi nagkakaintindihan. Now, how can we be understood better? Ang gusto ng Panginoon, peaceful life. Ang gusto ng Panginoon, maganda ang ating samahan, ang ating pakikisalamuha sa kapwa. So, kailangan, meron tayong pagsisikap na maintindihan. Speak to your audience in their language. Pag may kausap ka, hindi mahalaga kung anong lengguwahe mo at anong kahulugan nito sa'yo. Ang mahalaga, ano ang lengguwahe niya at anong kahulugan ng sinasabi mo sa kanya.
Acts 2, 4 to 6. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Now they were staying in Jerusalem, God-fearing Jews from every nation under heaven. When they heard this sound, a crowd came together in bewilderment because each one heard them speaking in his own language. Yung tinatawag na speaking in tongues, sa Acts chapter 2, ang dami-dami mga Hudyo na nakatira sa ibang bansa na nag-uwian dahil pista. At dahil galing sila sa iba't ibang bansa, marami sa kanila, ang alam na lang nila na wika, yung wika ng bansang kinalakihan nila at tinitirhan. Nung naghimala ang Espiritu Santo, at ang mga disipulo ay nagsalita, yung tinatawag na speaking in tongues, ang ikinagulat ng napakaraming iba't ibang Hudyong galing sa iba't ibang bansa, narinig nila yung mga disipulo nagtuturo sa wika ng bansang pinanggalingan nila, their own language. In other words, the disciples were not speaking in gibberish. They were not just saying kung ano-anong mga words na walang kahulugan, kundi kung anong lengguwahe nung nakikinig, yun ang lengguwaheng ginamit noong espiritu na nagsasalita sa pamamagitan ng mga disciples. So yung speaking in tongues ng chapter 2, mga totoong languages ng mga totoong tao sa iba't ibang lugar. Bakit? Para maintindihan ng nakikinig. 1 Corinthians 14:9, kaya sabi nitong si Paul, unless you speak intelligible words with your tongue, how will anyone know what you are saying? You will be speaking into the air. Sabi, nagsasalita kayo, lengguwaheng walang kahulugan, hindi mo makikita sa diksyonaryo ang kahulugan, walang makakaintindi sa inyo, ang kausap nyo hangin. Yun ang sinasabi ni Paul. In other words, what he was just saying is, use a language that people understand if you want to speak to them. At kung papipiliin daw siya, ilang konting salita na naiintindihan o maraming salitang kung ano-anong walang nakakaintindi, sabi niya sa 1 Corinthians 14:19, but in the church, I would rather speak 5 intelligible words to instruct others than 10,000 words in a tongue which people don't understand. Yun lang naman ang ibig sabihin niya. So when you talk to people, apply their meanings. Use their symbols. When you speak to children, speak in a language that children will understand. When you speak to the youth, do so in a language that they understand. Young person ka, you're speaking to old people, respect them, and try to use a language they will understand. Ganun yun. Hindi mo pwedeng igiit yung sarili mong lengguwahe tapos pinapagod mo yung mga tao na unawain ka. Because it is upon you to get understood if you're giving the message. Even in biblical translation nga, it is the meaning to and in the recipient culture that matters. Pag nagtatranslate ka sa Biblia, ang mahalaga, ano yung kahulugan sa lengguwahe, sa kultura nung magbabasa? Hindi yung kahulugan sa'yo. Para ka maintindihan. Ngayon, kung ipinipilit ninyo to speak in your language, teach your language to your audience. Instruct, explain, exhibit. Halimbawa, John 11:11-14, meron na naman tayo ditong communication issue. Sabi kasi nitong si Lord, namatay yung kanyang si Lazarus na kaibigan, sabi niya tulog. After he had said this, he went on to tell them, our friend Lazarus has fallen asleep, but I am going there to wake him up. His disciples replied, Lord, if he sleeps, he will get better. Jesus had been speaking of his death, but his disciples thought he meant natural sleep. So then he told them plainly, Lazarus is dead. Hindi siya sleeping lang. Sabi niya kasi, nahihimlay, naiidlip ang ating kaibigan si Lazarus. Sabi naman ng mga disciple, tulog lang naman pala, di lalong gagaling siya, bubuti dahil tulog lang. Sabi niya, hindi nga tulog, patay. Kasi akala nila, ang ibig sabihin lang nung sleeping nga. Sa 1 Corinthians 14:10-11, undoubtedly there are all sorts of languages in the world, yet not one of them is without meaning. If then I do not grasp the meaning of what someone is saying, I am a foreigner to the speaker, and he is a foreigner to me. Madalas, hindi tayo naintindihan kasi hindi tayo nagko-communicate. Therefore, communicate well. Sikapin ninyo na ipaunawa, ipaliwanag ang inyong sarili.
May isa pang paraan, mga kapatid, para tayo mas maintindihan ng ating kapwa. This is the most effective, I think. Be likable. Be lovable. Be friendly. Why? Because when you are liked, when you are loved, people tend to and try to understand. Kahit pautal-utal yung salita mo, ang gulo-gulo ng pronunciation, bali-baligtad ang grammar, pero kung may amor sa'yo yung tao, nakikinig, may pagtingin sa'yo, may pagmamahal sa'yo, may affection, sisikapin niya unawain ka beyond words. Pero kahit orator ka, ang galing mo mag-pronounce, maiinis pa sa'yo yung nakikinig, kung talagang inis siya sa'yo. So kung gusto natin tayong maunawaan, sikapin niyo mga kapatid na maging kaibig-ibig, na madali kang mahalin, madali kang magustuhan, kahit ang gulo mo magsalita, pipilitin ang nakikinig na suklayin para kanya maintindihan. Iba ang nagagawa ng pagmamahal. Sabi sa 1 Peter 4:8, love covers over a multitude of sins. Maraming tinatakpan ang pag-ibig, kahit na miscommunication pa. Kaya, ito isang hamon na nais kong ipanalangin natin, isiping mabuti. Kung isa kayo sa mga nagrereklamong, lagi akong hindi naiintindihan ng nanay ko, lagi akong hindi naiintindihan ng kapatid ko, ng asawa ko, baka hindi kayo mahal. Kasi baka hindi naman kayo talaga kamahal-mahal. Kasi kung mahal kayo, kahit ka pa hindi maintindihan, kasama mo pa rin siya sa ginagawa mo. Because love covers a multitude of sins. So more than communication skills, strive at being lovable or more lovable. It will open many ways for understanding. And when misunderstood, your audience probably lacks the capacity and will to understand. Kailangan mo tulungan sila. Fill them, equip them, help them understand you. Hindi ka na nga maintindihan, mananahimik ka pa. Hindi ka na nga maintindihan, maninimangot ka pa. Kung mag-walk out ka, lalo ka nang hindi maintindihan. When misunderstood, you probably lack in reaching out or communicating or coming across. Huwag tayong laging naninisi sa kapwa pag hindi tayo nag-iintindihan. Malamang nagkukulang tayo ng paliwanag. And don't give up easily when people don't understand you or when you don't understand. Hebrews 5:11, we have much to say about this, but it is hard to explain because you are slow to learn. Sabi nito nagtuturo, marami pa sana ako sasabihin pero mabagal kayong matuto, so konti-konti lang muna. So iginagalang mo rin yung kapasidad ng iyong audience na makaintindi. Huwag mong bibiglain. Huwag mong pinipilit. May panahon para mahinog ang isang prutas. May panahon din para mahinog ang isang ideya. May panahon para maintindihan ka ng tao, lalo't ang ginagawa mo, kakaiba sa karaniwan. Kailangan bibigyan mo yon ng panahon. Ang tanong, in what areas of your life do you usually get misunderstood? Saan kayo kapatid pinakamadalas di maintindihan? Hindi ba maintindihan ng mga kasambahay nyo na lagi kayong gusto nyo naglilinis ng bahay? Hindi kayo maintindihan dahil sila dumi ng dumi, kalat ng kalat. O ikaw yung makalat, hindi ka maintindihan ng kapatid mong linis ng linis. Hindi ka ba maintindihan ng asawa mo na once in 3 years ka lang magsabi ng I love you? O hindi mo maintindihan yung asawa mo dahil ganun nga siya, napakatipid sa emosyon? Hindi ka ba maintindihan ng nanay mo na talaga yung buong sweldo mo, inientrega mo na, kulang na lang ibenta mo na yung kaluluwa mo, kulang pa rin sa kanya? Hindi ka ba niya maintindihan? O baka hindi mo ipinapaintindi, nagasgas na gasgas ka nakakatrabaho, akala niya ganun kadali, kasi hindi mo naman ipinapaliwanag. Maraming hindi pagkakaintindihan eh. Saan kayo madalas di maintindihan? Hindi ba maintindihan ng mga tao ang pagiging prangka nyo? Nagagalit sila pag nagsasalita kayo? Pero kung mga 10 taon niya nang pinoproblema yan, siguro talagang sobra nga kayong frank. Baka dapat magpreno ka ng konti. Hindi ba maintindihan ng mga anak mo kung ba't ang kuri-kuripot mong bumili ng ulam? Bakit hindi ka bumili ng masarap? Naintindihan ba nila na kulang ang pera nyo o meron kang gustong bilhin o whatever? Dapat pinapaintindi natin yan eh. Pag nagkulang tayo ng pagpapaliwanag,
tayo rin ang magdurusa. Ano po sa mga ideya ninyo, intensyon, layunin, proyekto, ang madalas hindi maintindihan ng mga taong malapit sa inyo? Hindi kayo naiintindihan. Stricto kayo sa office. Hindi kayo naiintindihan. Gusto niyo ang mga tao dumadating sa oras. Gusto naman nila, wala na silang control kahit kailan nila gusto. Bakit kayo hindi magkaintindihan? Laging merong ganyan. We need to reach out. We need to communicate. Explain yourself like Jesus did. May nagtanong, paliwanag nyo nga, ipinaliwanag naman niya. Maybe you have to change your vocabulary. Yung sobrang matatalino, madalas hindi naiintindihan ng iba, akala baliw, magpaliwanag. Kasi hindi naman ganun kabilis makaunawa ang maraming tao. Sa'yo, understood, pero sa kanila, hindi understood. Do not always blame others. And do not always blame the world. Mga kapatid, kung madalas kayong hindi maintindihan, tigilan natin yung pagsasabing, ganito lang talaga ako. Dahil yung pagiging talagang ganyan nyo lang, dadaling kayo sa gulo. Naglalayo sa mga mahal sa buhay, nagpapagulo sa malinaw dapat willing din tayo mag-change ng pamamaraan. Kung matagal na ang iniisip nyo, hindi kayo naiintindihan, it's time that you look into yourself and say, bakit nga ba? Anong pananagutan ko dito? Accept that there are people who will understand you, who will like to understand you, and also accept that there are people who will not understand you or will not want to understand you. Then that's what you have to address. We have to increase and maximize our interaction with people who understand. Lalo yung matataas yung pangarap, malalaki yung mga bagay sa buhay, huwag nyo ipagpilitang ipaunawa sa ayaw o munawa. Meron ding makakaunawa niyan. Doon na lang kayo makipag-share. Hindi nyo pwedeng palitan lahat ng pananaw ng mundo, pero pwede kayong pumili ng kausap. May mga bagay na hindi rin naman dapat palitan, kung hindi rin nila naiintindihan, pero hindi mo naman talaga dapat palitan dahil talagang yun ang paninindigan mo, humanap ka na lang ng ibang kausap para tumahimik ang iyong buhay. Pero kung ngayon ay asawa mo, hindi kayo nagkakaintindihan, magulang mo, anak mo, kapatid, dapat solvein yan kasi hindi naman tayo nakakapagpalit ng asawa o kaibigan o kapatid. Hindi lang ganun kadali yun. So, ang pwedeng palitan, yung ating asal, yung ugali, our habits, our behavior. Mahirap na yung nagpapalit ng tao. Mas madaling magpalit ng paraan ng pakikisalamuha. Life can be so much better if there's better understanding between and among people. Sabi ni Lord, I came that they might have life and have it to the full. Have it completely. Have it in a nice way. But how can that be nice when people close to you don't understand you or when you don't understand them? Ito'y dapat lutasin. Kung ang mga tao kuminsan lumabo ang mata, pupunta sa doktor para magpasukan ng salamin, o kaya may tumor o operahan para tanggalin yon, sinosolve, binibigyan ng schedule, binibigyan ng budget. Dapat din nating bigyan ng panahon, solven, kung lagi tayong hindi naintindihan. That's not the way to live. You will minimize your happiness and you will minimize the happiness you get and give to people. At kung tayo man, mga kapatid, ay nagsasabing, I seldom get understood, lagi na lang hindi ako naintindihan, magsikap din tayo mag-isip, baka tayo man, maraming taong hindi natin naintindihan, ayaw din nating intindihin dahil ayaw natin sa kanila. So dapat, baguhin din natin yung ating attitude. Lalo kung yung taong kinakaayawan natin, permanent part of our lives. We have to live in peace. And that is what Jesus wants. Peace among people, peace on earth. So be understood. Aming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo. Lalong-lalo na ang mga kapatid, nilalapit namin, yung talagang biktima ng misunderstanding. Either sila yung hindi naiintindihan o sila yung hindi nakakaunawa. Ang nagiging bunga, nagkakagulo, nagkakagalit, nagkakahidwaan, nababawasan ng saya, nadadagdagan ng dusa na hindi naman dapat. Ituro mo ang pananagutan namin kung bakit hindi kami naiintindihan. Iginigiit lang ba namin ang aming sarili at hindi namin iginagalang din yung kakayahan ng kapwa namin na makaunawa. Ituro mo sa amin ito, lalong-lalo sa mga anak mong siyang mga kumikita, may pera, may kapangyarihan, na parang dahil doon, kailangan intindihin na sila ng lahat at sila na lang ang intindihin. Ituro mo sa amin, Lord, to be kind, to be sensitive to people around us, even to the point of explaining ourselves, of helping people around us to understand. Pakita mo ang pagkukulang namin kung kami, Panginoon, ay hindi naiintindihan.
At ganun din, buksan mo ang aming mata na makita namin kung kami yung hindi nakakaunawa. Ipakita mo kung saan kami pwede, Panginoon, na magkaroon ng improvement. Magbulay-bulay tayo, mga kapatid. Hindi napakalaking theological issue, pero totoong issue ng daily life. Our life is a gift from God meant to be enjoyed, but how can you enjoy it when there is misunderstanding? Strive for understanding. It is the will and it is the style of God. Tayo yumuko, patuloy na magbulay-bulay, humingi sa Espiritu ng Diyos ng mga practical na application sa isang hindi natin napapansing problema na ito na pwedeng-pwede namang malutas. O Lord, speak to your people, give us wisdom so that we may promote more understanding and we can be more understanding. Be alone with the Lord for a while and be blessed.